Unang araw ng showing ng bagong horror movie na pinamagatang Red Notice. Ito ang pinaka-inaabangang pelikula ngayon sa bansa. Sa trailer pa lang kasi nito, marami na raw ang natakot at binangungot base sa mga pinakitang eksena. Ayon sa advertisement, ito na raw ang pinaka-nakakatakot at traumatizing horror movie na nagawa sa Pilipinas. At mukhang hindi nga fake news ang pinagmamalaki ng mga producer. Dahil sa mga reaksyon pa lang na nakuha nila sa patalastas nito sa TV, marami na ang nahook at nagsabing napaka-promising daw ng pagkakagawa. Kaya naman ng araw na yon, sold out lahat ng 4 na screening ng naturang pelikula sa mga mall. Punong-puno ang loob ng sinihan. At sa unang 5 minuto pa lang ng palabas, marami nang nagsigawan. Kahit hindi sila magkakakilala sa loob ng sinihan, hindi pa rin nila maiwasang mapayakap sa isa't isa. Pagkatapos ay magtatawanan na lang sa kaduwagan nila. Lahat ay nag-enjoy. Lahat ay labis na sumaya. Ang pelikulang Red Notice ay tungkol sa mga pulang sobre na bigla nilang nakikita ng kung sino-sino kahit saan. Napupulot ito sa daan, sa lamesa, sa upuan ng jeep o kahit saang lugar pa man. At oras na damputin ito ng biktima at kuhanin ng sulat sa loob, mababasa nila doon ang paraan kung paano sila mamamatay. Ngunit walang nakalagay na petsa at oras kung kailan yun mangyayari. Ang iba sa mga kamatayan ay masyadong morbid, brutal, o di kaya'y malagim at masaklap. Ang iba na may punong-puno ng hirap at takot at gimbal. Parang may pagkakatulad yun sa Death Note, pero iba nga lang ang atake. Kung sa Death Note na anime, sinusulat muna ng bida ang pangalan ng biktima sa notebook, pati ang paraan kung paano ito mamamatay. Sa Red Notice naman ay kusang natatagpuan ng mga biktima ang pulang sobre na naglalaman ng paraan ng kanilang kamatayan. Ang masaklap pa roon, walang nakakaalam kung kanino nanggaling ang mga sobre at kung sino ang nagpapadala. At kahit walang interes ang sino man na pumulot ng ganoon, automatiko naman nilang mababasa ang sarili nilang pangalan sa mismong harap ng sobre. Dahil sa paraang yon, mapipilitan ng biktima na kunin ng sobre at buksan ang laman para makita kung ano ba ang mayroon sa loob. Sa ganoong paraan namamatay ang mga biktima sa naturang pelikula. Para itong isang uri ng epidemya na hindi mapigilan. Habang papalapit sila sa climax scenes, lalo pang dumarami ang mga namamatay at nabibiktima ng mga pulang sobre. Kaya yun tinawag na Red Notice dahil ang sobreng yun ang nagbibigay ng babala o paalala sa sino mang makapulot kung paano sila mamamatay. Ayon din sa mga kaganapan sa pelikula, walang paraan para makontra ito o mabago ang kapalaran ng mga nakapulot ng sobre at nakabasa ng sulat. Ang iba, sinubukan yung sunugin matapos mabasa, pero namatay pa rin sila. Ang iba naman sinubukan yung dalhin sa simbahan at pinapatakan ng agwa bendita sa pari sa pagbabaka sakaling mawalang bisa ang sumpa. Pero natuloy pa rin ang kanilang kamatayan. Habang ang iba, sinubukan itong punitin, ibaon sa hukay, sinulatan ng kung ano-ano, ginamitan ng eraser pen at kung ano-ano pang gimmick. Pero walang nagbago sa kanilang kapalaran. Dahil makalipas lamang ng ilang oras o araw, namatay sila sa kaparehong paraan. Gaya ng nakasulat sa sarili nilang sobre. Sa pagtatapos ng pelikula, namatay daw lahat ng tao at may isang sasakyang panghimpapawid na bumaba sa lupa. Bahagyang nag-zoom ang kamera sa isang bahagi, kaya hindi na nakita kung anong klaseng mga nilalang ang bumaba doon.
Pero iisa lang ang nais ihatid na mensahe ng naturang eksena. Mayroong dumating sa mundo para palitan ng mga taong namatay dahil sa mga pulang sobre. Hindi lang nagsisigaw sa takot ang mga taong nakapanood, lalo na sa mga brutal na eksena. Na-depress din sila sa pagwawakas nito dahil bukod sa walang happy ending, tila mas mabigat na lagim pa ang nais ipahiwatig ng palabas. Marami ang nagandahan dito. Kahit natakot sila sa pelikula, parang gusto pa raw nilang ulitin. Ganoon daw ito katindi at kaganda. Hanggang sa paglabas nga, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang pelikula. At habang papalabas pa lang sila sa exit, dagsa na ulit ang mga pumapasok sa entrance para naman sa susunod na screening. Isa si Rego sa mga nakapanood sa first screening nito. Dahil mag-isa lang siya at walang kasama, nakangiti na lang siya habang inaalala ang mga paborito niyang parte kanina sa pelikula. Habang ang mga tao sa paligid niya na magkakasama ay masayang pinag-uusapan ito. Habang naglalakad na siya pababa ng mall, tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang girlfriend niyang si Eunice. Agad niya itong sinagot at nag-usap sila. "Hello babe," aniya sa kabilang linya. "Oh babe, kumusta ang movie?" Masayang tanong naman ng kanyang nobya. "Ayun, sobrang ganda. Sayang hindi kasi kita kasama kanina eh. Takot na takot tuloy ako. Wala akong kayakap." Paglalambing pa niya rito. Natawa naman ang babae sa kabilang linya. "Hays, ikaw talaga. Pero oo nga eh, nakakainis din. Pinareport kasi ako ngayon dito sa work dahil hindi raw pumasok yung kapalitan ng kasama ko. Kaya no choice ako kundi pumasok." "Nako, okay lang yun. Actually nga, balak kong panoorin ulit siya sa Sabado. Sobrang nagustuhan ko kasi. Wala ka namang pasok nun, di ba? Kaya maisasama na kita." "Oo nga, tamang-tama. Dahil natawagan na ako ngayon, siguradong hindi na ako tatawagin yan sa Sabado. For sure, iba na ulit ang hahanapin nila. Sige babe, panoorin ulit natin yan sa Sabado. Kahit ako excited na rin eh. Sa trailer pa lang kasi parang sobrang ganda na. Ano ba kasing nangyari doon sa movie? Ano yung nakakatakot na part?" Mas mabuting ikaw na ang makasagot sa sarili mong tanong kapag napanood mo na siya. Kaya mag-ready ka na sa Sabado ah. Doon naman tayo sa SM MOA. Doon tayo manonood para mas bongga." "Sige, bet ko yan. Thank you babe. Sige, ibababa ko na to ah. Dumarami na yung pila dito sa reception eh." "O sige, ingat and stay healthy. I love you." Pagkatapos nilang mag-usap ng nobya, ibinaba na niya ang tawag at ibinulsa ang cellphone. Nagpatuloy na siyang muli sa paglalakad. Patungo na siya sa escalator na magbababa sa kanya sa first floor nang matigilan siya. Sa ibaba kasi nun, nakakita siya ng nilalang na nakapulang roba. Agnas ang mukha nito at walang laman ng sisidlan ng mga mata. Nagulat siya sa nakita. Mas lalo siyang nasindak ng mapagtantong siya lang ang nakakakita nun. Ni hindi yun nakikita ng mga tao sa paligid niya. Tumatagos lang din ang iba kapag nadadaanan ito. At tila sa kanya lang din ito nakatingin. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, may nakita siyang isang bagay na hawak nito. Doon siya mas higit pang nasindak. Dahil sa kabilang kamay nito, may hawak itong bangkay. At ang bangkay na yon ay walang iba mismo kung hindi siya. Nakita niya ang sarili na duguan. Lasog-lasog ang katawan. Biyak ang ulo at durog ang kabilang mata. Agad siyang binalot ng kilabot sa buong katawan. Tumindig ang mga balahibo niya at nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Napaatras agad siya at napatakbo patungo sa ibang escalator.
Hindi na niya nakita ang nilalang mula nang bumaba siya sa ibang escalator. Pero hindi rin nawala ang takot na idinulot nito sa kanya. Hanggang sa paglabas ng mall, nanginginig siya at napapraning. Base sa nakita niya kanina sa sarili niyang bangkay na hawak nito, para siyang nakaladkad ng kung anong malaking bagay para magkalasog-lasog ng ganoon ang katawan niya. Isang bagay na tanging mga malalaking sasakyan lamang ang maaaring makagawa. Ibig sabihin ba nito, mamamatay siya sa aksidente? Mukhang nagkakatotoo na ba ang pelikulang pinapanood niya? Nagkakatotoo na nga kaya ang red notice? Pero kung tunay nga ang kanyang hinala, bakit sa ganoong paraan nagpapadala ng babala ang mga ito? Bakit sa halip na sobre, mga nakapulang nilalang ang nagpapakita at hawak mismo ang itsura ng bangkay nila? Sa pagkakaalam niya, hindi sa ganoong paraan kumukuha ng biktima ang isinumpang sobre sa pelikula. At lalong wala ring ganoong mga nilalang na pinakita sa anumang bahagi nito. Ngunit bigla siyang may naaalala. Sa bandang ending ng palabas, may pinakitang eksena na kung saan may spaceship na bumaba. At mula sa spaceship, may ipinahiwatig ang palabas na may mga nilalang na bumaba doon. Bagamat hindi yun pinakita sa mismong eksena dahil nakazoom sa ibang bagay ng kamera, maaaring ang nilalang na nakita niya kanina ay isa rin mismo sa mga nilalang na bumaba sa naturang spaceship sa loob ng palabas. Ngunit bakit nakikita niya ito? Guni-guni lang ba niya ang mga yon? O maaaring nagkatotoo nga ang napanood niya sa ibang paraan gaya ng kanyang hinala? Hindi na nawala ang pagkapraning ni Rego sa mga nangyari. Dahil doon nagkaroon tuloy siya ng takot na sumakay sa mga sasakyan. Tuwing sasakay nga siya sa bus at jeep, laging nanginginig ang buong katawan niya na napansin din ng ibang mga tao. Akala ng mga ito ay isa siyang adik o bangag na nawawala sa sarili. Ang hindi nila alam, labis lang siyang kinakabahan para sa sarili dahil sa nakita kanina. Ngunit sa kabutihang palad, nakauwi naman siya ng ligtas. Hindi siya na aksidente at wala ring naganap na anumang aksidente sa paligid. Kahit papaano nabawasan ang kaba niya dahil doon. Sana lang talaga walang ibang kahulugan ang nakita niya. Sana ay epekto lang ito ng labis na takot niya sa pelikula. Pagka-uwi sa bahay, agad siyang kumilos sa mga gawaing bahay. Bukas kasi ay may pasok na uli siya sa trabaho. Pagsapit naman ng hapon magluluto na sana siya pero wala palang toyo at suka. Kaya naman lumabas muna siya ng bahay para bumili sa tindahan. Medyo masikip lang ang daan sa lugar nila. Tanging mga tricycle lang ang nagkakasya doon. Walang malalaking sasakyan na nakakadaan doon. Kaya hindi na siya gaanong nag-aalala para sa sarili niya. Wala naman sigurong pwedeng makapatay doon sa kanya o makapaglasog sa katawan niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, bigla siyang may narinig na ingay sa gilid niya. Sa bandang kaliwa, nakita niya ang ginagawang gusali. Nasindak siya nang makitang gumuguho ang ilang parte nito at nagkakabagsakan ng mga bakal at hollow blocks. Sa labis na pagkabigla, hindi na siya nakaiwas pa. Nadaganan siya ng pagguho at marami ang nakakita. Inabot ng kalahating oras bago na-recover ang katawan niya. Ngunit laking gulat ng mga tao nang masilayan yon. Lasog-lasog na ang kanyang katawan. Duguan at durog na ang kabilang mata dahil may matulis na bakal na tumusok doon. Marami ang nagimbal sa aksidenteng sinapit niya at hindi rin akalain ng lahat na biglang babagsak at guguho ang tinatayong gusali doon. Huli na ang lahat bago mapagtanto ni Rego na ang kanyang kamatayan ay naganap dahil sa gumuhong gusali at hindi sa pagkabangga sa malaking sasakyan. Samantala,
Sa ikalawang araw ng pelikulang Red Notice, mas dumami pa ang mga nanood. Mas marami ring mga sinihan ang nagbukas para lang ma-accommodate ang mga tao. Labis itong pinilahan at lahat ng mga screening sa buong araw ay sold out. Isa ang dalagang si Dina sa mga nakapanood sa huling screening nito na nagsimula ng alas 8 ng gabi at natapos naman ng mag-aalas 10. Paglabas nila sa sinihan, wala nang katao-tao sa paligid dahil sarado na ang mall. Kaya naman lalong nagkagulo ang mga tao sa tuwa. Tila sinusubukang takutin ng isa't isa. Masayang lumabas ng mall si Dina. Walking distance lang ang bahay nila mula sa mall na yon. Nasa likod lang yon mismo kaya madali lang din siyang nakauwi. Ngunit habang binubuksan niya ang pinto ng bahay gamit ang susi, may isang bagay siyang natanaw sa di kalayuan na umagaw sa atensyon niya. Nakakita siya ng isang taong nakapulang roba. Nakatayo lang ito doon at tila nakatingin sa kanya. Ngunit nang pagmasdan niyang mabuti ang daladala nitong bangkay, labis siyang nasindak. Sarili kasi niya ang nakita niya roon. Sunog daw ang kanyang balat at halos hindi siya makilala. Maliban na lang sa damit na suot nito na kapareho rin ng pantulog na lagi niyang sinusuot sa gabi. Sa sobrang takot ay minadali niya ang pagbukas sa pinto at dali-daling pumasok doon. Hindi na niya nilingon pang muli ang nakapulang nilalang. Agad siyang nagsarado ng pinto at mga bintana, saka nagkulong sa kanyang kwarto. Nanginginig ang buong katawan niya habang nagiging malikot ang mga mata sa paligid. Sinarado at tinakpan niya ang lahat ng mga bagay na pwedeng silipan ng nilalang. Ayaw niya itong makita muli. Sa hindi malamang dahilan, parang bigla na lang siyang kinutuban. Hanggang sa maalala niya ang napanood na pelikula. Parang may pagkakahawig ang mga pangyayari. Ang pinagkakaiba lang, sa palabas ay pulang sobre ang nakikita ng mga biktima. Pero base sa nangyari sa kanya kanina, isang nakapulang nilalang naman ang kanyang nasilayan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Nagkakatotoo ba ang pelikulang pinanood niya? O isang guni-guni lang yun na dulot ng labis na pagkatakot niya sa palabas? Napa-sign of the cross na lang siya sa huli. Sana talaga gawa-gawa lang ng imahinasyon niya ang lahat dahil ayaw niyang sapitin ang sinapit ng mga biktima sa pelikula. Masyadong masaklap at malagim. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone niya. Isa sa mga kaibigan niya na nasa probinsya ang tumatawag. Si Lester. Agad niya itong sinagot. "O Lester, bakit napatawag ka?" Ibinaling na lang niya ang buong atensyon sa kaibigan para mawala ang takot niya. "Dina, napanood mo na ba yung Red Notice?" Tanong nito sa kanya. "Oo, bakit?" "Kakauwi ko nga lang ngayon eh. Ikaw ba?" "Ako kaninang umaga ko pa napanood." "O kumusta naman? Maganda ba?" "Oo, kaya lang parang may nangyari eh." "Anong nangyari?" "May nakikita akong nakapulang lalaki. Bitbit niya yung bangkay ko na puno raw ng saksak. Ewan ko pero nakita ko yun kanina habang pauwi ako." Ganun ba? Nako kahit ako may nakita rin kani-kanina lang eh. Lalaking nakapula rin at hawak niya rin ang bangkay ko. Mukha daw akong sunog doon." "Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi kaya nagkakatotoo yung movie?" Nanginig lalo si Dina sa takot. Hindi lang pala siya ang nakaranas nun, maging ang kaibigan niya. Ibig sabihin, may kakaibang epekto nga talaga ang pelikula pagkatapos itong panoorin. Hindi na tuloy siya nakatulog dahil doon. Kaya naman pagsapit ng umaga, puyat na puyat siya. Kumain lang siya saglit at nang makapagpahinga, muli siyang humiga sa kwarto para matulog. Ngunit paggising niya,
Nagulat siya dahil nasusunog na ang kwarto niya. Nakalimutan niyang bunutin sa pagkaka-charge ang cellphone niya mula kagabi at nag-overheat ito. Ngayon huli na ang lahat dahil kung kailan nagising siya ay saka pa mabilis na kumalat ang apoy. Napasigaw na lamang siya. Nang araw ding yun, pagkatapos mapatay ng bumbero ang apoy, ay nailabas ang katawan niya ngunit isa na itong sunog na bangkay. Bukod kina Rego at Dina, marami pang mga tao ang sumunod sa kanila na tulad nila'y pinagpakitaan din umano ng mga nakapulang nilalang na hawak-hawak ang kanilang bangkay. At kung ano ang itsura ng bangkay nila ay sa ganoong paraan din sila mamamatay. Sa loob lang ng isang linggo, umabot na sa milyon ang namatay sa buong bansa dahil sa mapaminsalang pelikula na yon. Agad itong naban sa mga sinihan at hindi na muling naipalabas pa. Mula noon, itinuring na itong lost media na pumatay ng milyon-milyong populasyon. Lingid sa kaalaman ng lahat, mga kulto ang nag-organize para mabuo ang pelikulang yon. At sa ganoong paraan nila naisipan magkalat ng lagim.